Good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, so this is Professor Vincent Torre Bongolana. Okay, so ang mapapanood po ninyo ay aking analysis lamang. Maaaring ito po ay magkakatotoo, maaaring ako po ay mali, pero ito po ay base sa aking nakikita at naoobserbahan. Alam naman po natin mga kaibigan na sobrang dami na po ng mga pagkakasala o pagkakamali o krimen ang natunghayan natin, no? Mga krimen po na ginagawa ng administrasyong ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. So, syempre nandyan po yung irregularity, yung kriminalidad na related po, no, doon sa 2025 General Appropriations Act. So siyempre lahat na po ng budget na napag-usapan at tinalakay sa Quadcom, no, sa Bicameral Committee, yung mga issues po, no, sa PhilHealth, ayan, sakay po yung mga pondo na winala at nilipat sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nandyan po sa 2025 General Appropriations Act. Yung naging pag-amin po ni John B. Cremulya kaugnay po sa Grand Plan di Umano, no, kung paano maipapadakip si former President Duterte sa ICC, no. Ito po ay pinagplanuhan ayon kay John B. Cremulya kasama si Eduardo Año, Gibo Teodoro at ang Pangulo. Siyempre nandyan din po yung mga paglabag po sa saligang batas at mga kakuntsaba, no. Ito po yung mga tinatawag po nating magkakasabuhat, no, para madakip si dating Pangulong Duterte. Okay, so yan po ay natunghayan natin doon sa Senate probe na isinagawa ni Senator Amy Marcos. Okay, so at the end of the day ay nagsampa nga po ng reklamo itong si Senadora, no, Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. So meron din pong mga petition sa Supreme Court ang Vice Presidente kaugnay nga po doon sa mga gray areas tungkol sa impeachment process, okay? And so many other complaints against the administration. So ito na nga mga kaibigan, dahil talaga namang tiyak at makakasiguro tayo, no? We are very sure mga kaibigan na sobrang dami po ng kasalanan na ng administrasyon, kaya kailangan na po nilang paghandaan at talaga namang kailangang masiguro ang kanilang tagumpay. So, para po magtagumpay sila, kailangan na pong magkaroon ng bayaran, no? At hindi nga po nangyari, no? Hindi nga po nangyari na talagang gawin nila sa maayos na paraan. Kaya nga po nagkaroon ng pirmahan ang mga kongresista para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, pinupush po nila yung impeachment trial against the Vice President Sara Duterte simply because napakalakas po ni VP Sara sa 2028 presidential election. So, para po hindi mangyari ito, kailangan pong isaayos ng gobyerno, paghandaan po yung mga dapat paghandaan, no? So, dahil dyan, ito po yung naiisip natin. Ipupush nila yung impeachment at kapag, no, kung kinakailangan, nakikita ko dito magkakaroon ng malaking bayaran sa Senado. Okay, so ganyan po yung naiisip ko. Sana hindi naman magpabayad ang Duterte Black. Anyway, so kapag yung worst case scenario po tayo, ha, kapag nagpabayad po ang mga Duterte Black, ang kongresista, then mai-impeach po si VP Sara. So sino po ang aakyat? So syempre mababakante po ang Vice Presidente. So sino po yung pipilitin po nila na maupo sa pagiging Vice Presidente? So nakikita po natin diyan, it's either from the Congress, from the lower house, or from the upper house. So maybe, no, just maybe, ang nakikita ko dito ay si Martin Romualdez. Siyempre aakyat po from outsider si Sonny Trillanes para sa DILG. So I don't know kung mag-agree kayo, no, kung okay sa inyo si Trillanes sa DILG at syempre si Jesus Crispin Remulla sa Office of the Ombudsman. So
So lahat po ng mga matataas na posisyon ay kukunin po no ng ating kukunin po ng mga opisyal ng ating pamahalaan. So yun lamang guys, no, medyo hindi na ako makampante dahil hindi ko kaya na napakahirap na sitwasyon ito. Alright, so yun lamang at maraming salamat.